aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po natin mga kapatid na ang pagparito ng Diyos Anak sa pamamagitan ni Jesus ay pagpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak upang iligtas tayo sa ating pagkakasala. Sa madaling salita, si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ay ang ating Mesiyas o tagapagligtas. Ngunit sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, tila parang nababagabag ang ating pananampalataya at isip. Kung si Jesus, dala niya ay pagkakaisa, kapayapaan at pag-ibig, bakit sinasabi sa ating ebanghelyong napakinggan na naparito si Jesus upang magdala ng apoy? Ano ba ang ginagawa ng apoy? Di ba ho ang apoy nakakasira? Ang apoy mainit. Pero tandaan din natin, ang apoy ay nagpapalinis. Kaya nga, di ba, kapag meron tayong gustong malinis na tubig, anong ginagawa natin? Pinapakuluan natin sa apoy. At marahil yan din ang pinapaalala sa atin ni Jesus. Dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin, ang kanyang puso ay naglalagablab sa apoy upang tupukin hindi ang mga makasalanan, kundi upang tupukin ang kasalanan. Uulitin ko po, ang pagpunta ni Jesus na nagdadala sa atin ng apoy ay hindi para tupukin tayong mga makakasalanan, kundi upang tupukin yung kasalanan na ating ginagawa. Kaya si Jesus na nagdadala sa atin ng apoy, pinapaalahanan tayo na tinutupok niya yung ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, magandang tingnan kung sa puso natin naglalagablab ang Panginoon, ibig sabihin ang buhay natin dapat malayo
sa pagkakasala. Dahil kung tunay na naglalagablab si Jesus sa puso ng bawat isa, alam natin na tinupok niya na ang kasalanan. Kaya ang dala ng Panginoon, hindi lamang upang tupukin tayo bilang mga makasalanan, kundi ang dala ni Jesus, tupukin ang mismong kasalanan. Kaya doon sa ating ibanghelyong napakinggan, yan ang sinabi ng Panginoon, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaningas na ito. Kaya sa puso natin, dapat nandoon nagniningas si Jesus upang maputol ang buhay pagkakasala. Pangalawa, sinabi ni Jesus sa bandang dulo ng ating ebanghelyo na akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkabahabahagi. Taliwas marahil sa pananampalataya na tinuturo sa atin na ang dala ni Jesus ay kapayapaan. Pero bakit sinasabi ng Panginoon na ang dala niya ay pagkabahabahagi? Nangangahulugan, mga kapatid, na sa buhay na tunay na tumatanggap sa Panginoon, nangangailangan ito ng tunay na pagbabago sa puso ng bawat isa. Dahil kung walang tunay na pagbabago, walang kapayapaan na mararating. Bakit ba maraming kaguluhan sa mundo? Dahil mas nangunguna ang sariling kapakanan kaysa sa kapakanan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Bakit walang kapayapaan? Hindi dahil sa Diyos, hindi dahil sa pananampalataya, kundi walang kapayapaan dahil sa puso natin ayaw nating tanggapin na mababago tayo ng Diyos, na mababago tayo ni Jesus. Mga kapatid, ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng gera, kawalan ng kaguluhan, kundi ang tunay na kapayapaan makakamit natin kung hahayaan natin na mamuhay at maningas sa ating puso ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin bilang mga tagasunod ni Jesus ay hayaan natin sa ating puso na maningas ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung siya ay maniningas, mapuputol ang buhay makasalanan. At kung maputol ang buhay makasalanan, doon natin makakamit ang tunay na kapayapaan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang tanungin sa ating mga sarili, magandang tanungin sa ating puso, nag-aalab ba ang apoy ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating puso? At kung ito ay nag-aalab, tunay tayong nakatatanggap ng kapayapaan na hindi kayang ipagkaloob ng mundo, kundi kapayapaan na si Jesus lamang, ang Diyos lamang, ang tunay na makapagbibigay sa atin. Amen.